Hello guys! So season na naman ng bigay ng gift at syempre isa sa the best na negosyo dyan is sublimation na printing. Kung may plano ka na mag-start ng printing business at gusto mo guys ng sublimation printing, ngayon na guys ang tamang panahon para magsimula. Hindi December, hindi January. Ngayon dapat. Para meron ka pang oras guys para lalo mong maaral yung sublimation printing. At syempre para unti-unting dumami yung customer mo. Kasi pag mag-isimula ka ng December, late na yun. So dapat yan, nag-i-start ka pa niya mga bandang August pa lang eh. Pero November, pasok na pasok pa rin yan guys. So ang marirecommend ko sa iyo guys ay mga personalized and customized na mga souvenir. Katulad ng gifts and syempre souvenir para sa personal guys or pwede rin yan guys as business giveaways. So sa personal guys, hindi lang yan tuwing Pasko and syempre tuwing New Year kasi hindi naman lahat tayo is merong Pasko. Pero lahat naman sigurado tayo merong New Year, no? So pag personal guys, syempre pwede rin yan tuwing Valentine's, Mother's Day, Father's Day, binyag, birthday, anniversary, wedding, or kahit ano pang occasion. So sa business naman guys, syempre yan yung mga giveaway. Mga corporate giveaway, pwede po yan. Or kapag magpapasko nga, syempre ay namimigay guys yung mga kumpanya dun sa mga customer nila na mga giveaway rin, no? Kasi naalala ko dati guys, yung dealer pa kami ng soft drinks, lagi kami nakaka-receive ng mga giveaway mula dun sa mga supplier namin. So meron yung mga damit, meron mga baso. So yung mga ginagamit yan guys sa mga damit and syempre sa mga baso na yan ay sublimation na printing yung tawag dyan. So ano ba guys ang advantage ng sublimation na printing? Syempre unang-una dyan guys is permanente na yan. So kapag napunta na yan sa damit mo, nakamansya na yan dyan, mahirap nang mabura yan. Pero merong mga materials guys na pwede lang sa sublimation. So hindi lahat pwedeng i-sublimation. So sa mga materials guys ng sublimation, ang tawag yan is sublimation blanks. Tapos merong dalawang klase yan. Yung isa is soft blanks, yung isa naman is hard blank. Ito guys, nililista na namin yung mga ginagawa namin, no? Kasi para wala akong nakakalimutan. So sa soft blanks guys, from the word itself, mga soft yan, no? So mga damit, mga ganyan guys. So dapat guys is meron niyang materials na tinatawag na polyester. So check nyo guys yung mga materials, di ba may mga nakalagay dito sa batok. Yan o, kung may nakalagay na polyester dyan, pwede mo guys na isublimate yan. So ito guys yung mga listahan ng mga soft blanks na pwede. Syempre shirt, hoodie, sportswear, pants, socks, baby clothing, underwear, placemats, towels, bandana, pillow cover, blankets, air freshener, mousepad, gamepad, notebook cover, face mask, apron, tote bags, dami no, wallet, leather, fan, umbrella, and lanyard. So pag may nakalimutan ako, i-comment down below nyo na lang, no, para madagdagan natin tong sobrang habang listahan natin. So sumunod guys is yung mga solid blanks. So yung mga solid blanks naman natin ay from the word itself again guys, solid. So ibig sabihin matigas yan. So dapat guys ay coated siya ng polymer. So dito guys sa mga sample na pwede nating sublimate, syempre cutting boards, trays, pet tags, bag tags, bowls, plates, mugs, tumbler, key holder, coaster, wall sign, plaques, metal sheets, keychains, phone case, license plates, wristbands, glass, acrylics, and tiles. Ang haba ng listahan natin, no? Grabe, no? So yan guys yung mga pwede natin na i-sublimation again. So kung may mga nakalimutan pa ako dyan sa haba ng sinabi kong yan, no? So mas maganda i-comment down below mo. Tapos ang maganda pa yan guys, yung mga materials na mga pinagsasabi ko dito ay madali na lang mahanap yan. Okay, kasi marami na guys mga source ng sublimation ng material. So katulad sa amin guys, so meron kami mga available dito. Unang-una guys yung mugs na puti and syempre yung magic mug. Tapos sports jug kung kailangan nyo yan guys, no? So pwede nyo kami PM sa aming page, The Printing Shock. And yung mga ibang materials guys na ipapakita ko dito, no? Madali na lang makita yan. Meron yan sa Shopee, meron yan sa Lazada. So sa mga online store na yan guys, makakabili kayo, no? So kung gusto nyo guys makita yan, syempre link sa description section ng video na to para siguradong yung mga papakita ko sa vlog na to, yung mga mabibili nyo. Siguro kanina pa nyo naririnig yung word na sublimation kasi nga guys, sublimation yung vlog natin ngayon. Kaya kailangan natin ng sublimation ink. Kailangan natin guys ng sublimation paper. And syempre kailangan natin ng sublimation blank. Wala naman talagang sublimation na printer eh. Yung printer yan as in, halimbawa itong L121 na to, nilagyan mo siya ng sublimation ink. So tawagin mo na siyang sublimation printer. Kapag nilagyan mo siya ng pigment na ink, tawagin mo siya na pigment printer, no? So walang term talaga na printer para lang sa sublimation, walang ganon.
Pwede mo guys lagyan ng ink yan na pigment or sublimation or dye ink. Pero guys, hindi yan pwede na papalit-palit ng ink. Halimbawa ngayon guys, mayroon kang pigment printer. Kasi nga may pigment ink siya, tapos gusto mo siyang palitan ng sublimation kasi nga magpapasko. Pwede naman yun guys, kaso matrabaho yun. So mas maganda guys, bumili ka na lang ng bagong printer. So usually talaga guys, ang isang printing business ay pigment ink yung ginagamit o dye ink yung ginagamit. No? Usually yan, wala ka talagang sublimation ng printing. Kasi guys, ang sublimation ng printing is maganda talaga tong idagdag diyan sa printing business mo. So kung gusto mo makapag-print ng damit, baso, yung mga sinabi ko nga dito. So kailangan mo guys ng package. So meron kaming iba't ibang klase ng package. So meron kaming mugs business package, meron kaming shirt business package, and meron rin kaming 2-in-1 tumbler and mugs business package. So pinaka-suggestion ko sa iyo dyan is avail mo yung 2-in-1 na mugs business package. Tapos bumili ka na lang guys ng heat press sa amin. Okay, so yan, kompleto na yan. Makakagawa ka dyan ng kung ano-ano. Pero guys, meron pa akong machine na ipapakita sa inyo. Ang tawag dito guys is 6-in-1 na heat press. So kung pwede ka guys bumili sa amin ng package, halimbawa yung shirt business package or yung 2-in-1 na mugs business package, tapos sabihin mo lang guys na i-upgrade mo sa 6-in-1 yung heat press mo. So ito guys, pakita ko sa inyo yung machine na to. So i-unbox muna natin siya. So ito guys, again yung 6-in-1 na heat press natin. So ngayon guys, i-unbox na natin siya. So bagong bago to guys, talagang in-unbox ko to para sa inyo. So i-open natin siya. So ito guys, yung mga laman niya sa loob. Syempre meron tayong power cable. Tapos ito guys, meron siyang ganito, no? So mamaya titingnan natin kung para saan yung mga yan. Then ito rin, may ganito siya. Ito rin. Grabe no, ilan na bang press yun? 1, 2, 3. Ito, pang-4. So, para to sa mugs. Ito yung pang-5. Yan, para sa mugs rin sigurado yan. Then, ito yung foam. Nakita nyo to na nakaraan dun sa heat press natin na 15 by 15. So, may ganito rin siya. So, ito guys, yung pang-6 na press natin. So, yan guys, na-unbox na natin tong 6-in-1 na heat press. No? So, bakit ba siya tinawag na 6-in-1? Kasi 6 ang pwede mong gawin sa kanya. So, meron siyang dalawang press dito para sa plato. So, ito yung una para sa maliit. Ito naman yung para sa mas malaking plato. Tapos, meron siyang cup press. So, cup as in C-A-P o sombrero. Siyempre, pang-4 nga to, itong sa t-shirt. Then, ito yung pang-5, yung sa baso. Then, ito yung pang-6 sa mas malaking baso. Isa-isa lang ang pwede mong gamitin dito. So, hindi mo siya pwedeng pagsabay-sabay. So, isa-isa mo guys ikakabit dito. So, yun lang. Medyo hassle siya, no? Pero at least 6-in-1 na siya. So, mas makakamura ka dito. So, pakita ko sa inyo guys kung paano siya kinakabit. Siyempre, ito na nga yung una, which is itong sa t-shirt. Yan. So, pangalawa naman yan guys ay itong sa plato. Itong dalawa na to, ikakabit natin to. So, kung paano ba siya guys kinakabit, na dito guys nanggagaling yung init. Yan o, nakakonect siya dito. So, naaalis to. Yan, naiikot to, tapos huhugutin mo lang siya. So, pag nagkakabit tayo guys, itong may wire na to, laging nasa ibabaw. Kasi di ba dalawahan yan, kamukha nito, ibabaw, ilalim. So, ang gagawin natin dito guys, aalisin natin itong nasa ibabaw. Kasi nga kapag plate press, ay matitira pa rin to, itong nasa ilalim. Tapos, ikakabit natin to doon sa ibabaw. So, kung paano siya guys inaalis, mayroong dalawang screw dito. So, alisin mo lang to. Yan, so naiikot yan. Pag sa una, matigas talaga yan. Yan, nakita nyo guys, naalis ko na yung tornilyo niya na. So, pwede na natin tong i-remove. Tapos guys, pwede na natin tong ikabit itong sa plato. No? So, meron rin siyang dalawang tornilyo dito na ikakabit natin siya doon. So, kung paano ba to guys ilalagay? Siyempre, unscrew mo muna. Yan, para tumaas siya. O lumaki to. Tapos, iposisyon mo lang siya na ganyan. Tapos, isuksok mo siya dito. Ano, nakita nyo yun, yung malaking siwang na yon. Yan, so dyan nyo siya ilalagay. Tapos saka natin to i-screw. So meron siya guys uka dito, so ilalagay mo dun yung screw. Tapos saka mo siya ito tornilyo. Yan, ikutin mo lang na ikutin to. So next natin na gagawin, syempre ito. Makikita nyo dito guys na meron siyang uka dito. Tapos doon naman, yung nasa taas na yun, oh. Yan, so doon mo guys ipupwesto yung uka. Para sumakto siya dito. Yan, so kapag ka nakabit mo na siya, pwede mo na tong ikutin para sumikip. Yan, so guys, nakabit na natin yung para sa ating plate press. So, ang next naman natin, syempre, ikabit naman natin yung ating mugs and syempre yung cup press, no? So, ano ba unahin natin? Unahin na natin yung cup press. Syempre, alisin ulit natin to. Yan, so hugutin lang natin. Then, syempre, alisin rin natin tong nasa ibabaw. Yan, so again guys, yung merong wire sa ibabaw to, itong walang wire sa ilalim kasi aalisin na natin tong nasa ilalim. So guys, kung paano siya inaalis sa ilalim, no? So, ganun rin siya, may tornilyo siya dito. So, naalis to. Yan, so luwagan mo lang siya. And doon rin sa kabila, luwagan mo rin siya. Pwede na natin tong alisin. Then, ang ilalagay naman natin dito ay ito naman. So, dito guys sa cup,
Yan, makikita nyo na dalawa yung butas niya. So ito guys yung sa shirt press and syempre sa plate press. So kapag sa cup press naman, so ililipat natin siya dito. Kahit guys sa mugs, dito rin natin siya ilalagay. No? So naalis to. Yan, so alisin rin natin yung sa kabila. Ilagay lang natin siya dyan. Then gano'n rin guys yung gawin natin dito sa kabila. So kapag sa ibabaw guys, yung ginamit natin kanina sa shirt press, ito. So yun naman yung gagamitin natin dito. Okay, so itornilyo ko lang siya. So screw ko rin to guys, itong isa pa. Then again, syempre, ito naman yung ikakabit natin dito ulit. Tapos, saka natin siya ulit i-screw. Ito na guys, meron na tayong cup press. So, last natin guys, syempre yung sa baso o sa mugs. So again, ang pag-alis, ganun lang ulit. Tanggalin muna natin to, itong wire. Tapos, alisin natin to. Then, ito rin kabila. Yan, so unscrew lang natin siya. Then, ito rin sa ilalim guys, alisin rin natin siya. So, meron siya guys ilalim and ibabaw. So, yung may nakalagay na cushion, siya guys yung sa ibabaw. So, sa ilalim guys, gano'n rin yung pagkakabit natin. Kamukha rin dito. So, yung tornilyo ay screw lang natin. Then, dito rin sa kabila. Kasi ito naman guys, ikabit rin natin siya. No? So, gano'n rin. Pareho rin dun sa cup press. So, pag nakabit nyo siya guys, ganyan yung itsura niya. So, palabas siya. Then, ito naman yung cushion, nasa labas rin siya. Ikakabit na natin to, itong mismong hulmahan ng mug press. So itong wire dapat nasa ibabaw, tapos susuksok lang natin siya dito. Then ito rin guys sa ilalim, no? So isusuksok nyo rin siya dito. So pag nasuksok nyo na siya guys, syempre tutulak na lang natin to. Huwag kayong mag-alala, flexible naman to. Ito, nafi-flex to. Pero ingat pa rin kayo guys, no? Kasi ito para tong yero, nakakasugat to. Yan, so nasuksok na natin siya guys. Syempre again, ikakabit natin siya ulit doon sa terminal. Yan, para dito na manggagaling yung init. So meron na tayo guys, mug press. So same procedure rin naman yan dito guys, sa mas malaking mug press. So yan guys yung procedure natin kung paano ba kinakabit itong 6-in-1 na heat press. No? So again, hindi siya pwedeng sabay-sabay, so hiwalay-hiwalay talaga siya. So medyo hassle siya, pero maganda dito, mas mura to. At the same time nga guys, anima na kaagad siya. So ngayon, proceed naman tayo sa ating mga gagawin na sublimation printing. So guys, yun yung setup and syempre unboxing natin itong 6-in-1 na heat press. Pero para hindi tayo masyadong humaba guys sa vlog na to, ang gagamitin lang natin dito ay yung para sa mugs lang. So again, merong dalawa na press para sa mugs. So ito yung maliit, ito naman yung malaki, 10 ounce, ito yung 11 ounce. So ang gagamitin ko dito guys ay itong 11 ounce. So kung mas maliit guys yung pinipress nyo, mas maganda guys gamitin yung 10 ounce. So ang 11 ounce guys ay ganito guys yung size niya. Yung ordinaryong sublimation mugs guys, ito yung 11 ounce, okay? Pero hindi lang yun guys ang isa-sublimate natin dito. Kasi guys, marami tayong sublimate dito. Ito pakita ko sa inyo isa-isa. Syempre guys, yung lagi nga natin ginagamit itong sublimation mugs na puti. And ito naman yung magic mug. Tapos meron tayo ditong parang coke in can. Tapos meron pa tayo ditong isa ring parang coke in can, no? So ang pinagkaiba niya lang, ito ay ganito, nabubuksan to, ganyan. Then ito naman ay may straw siya sa loob. So maganda to guys sa mga bata, yan, no? Nasisip-sip yan eh. Tapos kapag ka-inopen mo siya, yan, meron siyang straw sa loob. Ang tawag namin dito guys is egg mug, no? Kasi courting egg siya. Yan, so nabubuksan to kung gusto mong uminom. Tapos meron ring isang version na ganito, meron siyang handle. So ang binili namin ay walang handle. Ito naman guys, ang tawag dito is enamel mug. So para siyang maliit na arenola. Ito guys, ma-avail nyo to sa amin. Ito yung sports jug. Tapos ito naman guys, car mug. So pag may kotse ka, di ba ito yung nilalagay doon. Then meron rin tayo dito guys sa mga clear mug. So meron tayong maliit and syempre meron tayong malaki. Ito, ang tagal ko nang hinahanap nito, no? Kasi kung mahilig kang kumain sa original pares, di ba ganito yung super mug nila. So lahat ng materials dito guys, yan yung isa-sublimate natin. Tapos ipipress nga natin siya using itong 6-in-1 na heat press. Pero kung tight ang budget mo guys, no, ayaw mo ng 6-in-1 na heat press, pwede dyan guys yung ordinary na mug press. Pwede rin dito guys yung 2-in-1 na mug press. So lahat ng machine na yan guys, no, kung gusto mo mag-avail yan, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. And syempre, sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para bigyan ka ng discount. So guys, noong nakaraan, nagawa rin ako ng sublimation printing, pero hindi siya about sa mugs, no? So ang ginawa natin doon yung mga maliliit na sublimation. So mas maganda guys, panoorin nyo yun, no? Kasi tinuro ko doon yung tamang paraan ng pagsusukat ng mga materials natin, kasi sobrang importante talaga guys ng pagsusukat ng materials. Kaya nga kung merong notebook dito, yan, nililista ko lahat ng mga sukat nila para syempre meron tayong guide, no? Kahit na digital age na tayo, importante pa rin talaga guys yung notebook and syempre yung ballpen. At dapat nagsusulat ka pa rin. Sobrang importante nito, kailangan mo ng medida. So kung susukatin mo siya ng ganyan, i-curve mo siya. So ang sukat niya guys is 9 inches. Tapos yung kanyang tangkad naman, 3.5 inches. So ang gagawin nyo guys, pwede nyo sukatin lahat ng materials nyo dito, pero usually talagang sinusukat dito ay yung tangkad lang. Katulad nito guys, ang tangkad nito ay 4.5 inches. Diba, kabisado ko na yan. Pero yung pinaka circumference niya talaga, usually nagbe-base tayo doon sa
press natin. So ito guys, meron tayong dalawang hulmahan dito. So ito yung maliit. O sa 10 ounce yan, makikita nyo na mas maliit yung na-cover niya kaysa dito. Ito 11 ounce yan, mas malaki yung kinover niya. Okay? So ito, 8 inches to. Ito naman guys is 9 inches to. Kasi guys, kung maalala nyo man yung sukat ng mga to, hindi lang naman to yung mga sublimation materials natin. Sobrang dami pa natin na pwedeng isublimate. Okay? Kaya napaka-importante again guys, ng notebook and syempre ng ballpen. Pagkatapos nating magsukat, syempre gagawa na tayo ng layout natin. So, pwede kayong gumawa ng layout kung saan kayo komportable, no? Pero para sa amin guys, mas komportable kami sa Canva. So, ito guys yung mga templates na mga ginawa namin, no? At syempre, marireceive nyo to or pwede nyo tong ma-download for free basta nag-avail kayo sa amin ng packages or syempre nag-avail kayo sa amin ng 199 pesos kung hindi kayo guys nag-avail sa amin ng packages, no? So ito yung mga bago namin magawa. Yan, so ito meron tayong clear or plain mug, magic mug, clear beer mug, enamel mug, egg mug, Coke mug aluminum, full sublimation. Ito yung sports jug natin. Ito yung mga kids water tumbler, slim tumbler. Yan, so yan, may mga sukat na rin kami yan. Ito yung car travel mug. So halos lahat ng mugs dito guys ay meron tayo. So i-demo ko yan dito guys sa vlog na to. So ito guys yung mga sample ng mga ginawa na namin, no? So na-edit na namin yung sa Canva. Syempre, naglagay na rin kami ng mga pictures dyan. So, example ito ay sports jug na para sa New Year ng 2026. So, ito pwede itong corporate giveaway or pwede rin itong personal giveaway. Di ba? Halimbawa sa Pasko or ito na nga, New Year na nga. No? So, pwede nyo ito ipamigay sa New Year. Ito mga calendar na mga design. Ito Teacher's Day. Pwede nyo bigyan yung teacher ng anak nyo or pwedeng may magpagawa sa inyo. Yan, ito yung mga paborito ng anak ko eh. Si One Punch Man, si Genos, si Killua, si All Might, and so on. Yan, so maganda dito guys, no? Pwedeng yung lagyan ng personal details ng bata yung kanyang tumbler. Alam niyo naman guys, yung mga bata, di ba, minsan kung saan lang nila nilalapag yung mga tumbler nila. So pag nawala yun guys, at least alam guys na makakapulot kung kanino ba yun isusoli. At maganda pa nun guys, no? Hindi nila pwedeng gamitin yun kasi hindi nabubura guys ang sublimation. So meron silang pangalan doon kaya hindi pwedeng angkinin ng kung sino-sino lang yan. Tapos ito rin guys, para sa enamel mug naman. Ayan, magpapasko na kasi. So ito guys, pwede itong for wedding souvenir. Yan, so ito yung kinuha namin na picture naming mag-asawa nung ano namin to, prenup namin to eh. Kaya bata pa kami dyan. 10 years ago yan. Then ito naman guys ay para sa clear mugs. Yan, so ang sukat nun is 9 by 4.5 inches, no, kasi matangkad yon. Tapos ito naman para sa Pasko nga rin, para sa clear mug rin to. Beer, kasi di ba beer mug yung tawag doon. Ito naman guys ay gagamitin natin to doon sa magic mug, di ba? Kasi ang magic mug may magic yun eh. Na kapag color black kasi yun, kapag sinalinan mo siya ng mainit na tubig, lumalabas yung image. No, so magandang gimmick yan. Halimbawa, meron kayong gender reveal. So lahat sila ay meron silang magic mug na ibibigay nyo. Tapos pag sinalinan ng mainit na tubig, so lalabas doon kung babae ba o lalaki yung kanilang anak. Ito rin guys, matutuwa yung girlfriend nyo nito. Diba? So may pa-surprise pa kayo, no? So ilalagay ito sa magic mug. Siyempre, pag nagkape yung girlfriend nyo, makikita niya to, will you marry me? Tapos ito naman, couples mug to. Yan, so merong babae and siyempre merong lalaki. So ito rin, couples mug rin to. Pikachu and Charmander. So, para sa Father's Day, yan, meron rin tayo. Ito naman sa Mother's Day. So, ito guys, sa Canva rin yan. So, yung drawing kanina ng bundok and syempre may ulap-ulap kanina, no? So, yan, pag nagdrag kayo, ganito yung magiging itsura niya. Then, ito rin yun, Happy Mother's Day, Happy Father's Day, sa Canva rin yan. Ito rin, sa Canva rin yan. Tapos, yung ibang design dito na hindi nyo nakikita sa Canva, ay available yan guys sa Creative Fabrica. Ang mukha nito guys, itong Christmas beer mug na to. So hindi yan guys galing sa Canva, galing yan sa Creative Fabrica. So ito guys, pakita ko na rin sa inyo kung ano meron sa Creative Fabrica, no? Kasi dito meron tayong free trial. So para ma-access mo yan guys, check mo lang yung description section ng video na to. Para nga dun guys sa free trial. So kung nagustuhan mo guys yung in-offer ng Creative Fabrica, so pwede ka sa kanilang mag-member for only $3.99 per month. So sobrang mura lang nito, 200 pesos. Makaka-download ka na ng millions of files and templates na pwede mong gamitin sa printing business mo nang hindi ka nga nag-aalala ng copyright, no? So ito, sampulan natin. So maghanap tayo dito, mugs design. So ito guys, mga 3D design, no? Mga inflated yung mga tawag dyan. Ang dami, oh. Yan, no? So kahit scroll mo ng scroll yan guys, hindi mo mauubos to sa sobrang dami ng design na available dito. Again, pwede mo tong gamitin sa negosyo mo nang hindi ka nag-aalala ng copyright.
Kasi mahirap guys, nang download ka lang ng download sa Google, tapos pag dinownload mo yung ginamit mo sa negosyo mo, may makakita no na kanya pala yun. So pwede ka nung idemanda, hindi ka mukha dito guys. Lahat to, yan o. So scroll mo ng scroll yan. Yan, pag nag-hang siya na ganyan, ibig sabihin niya naglo-load lang yung ilalim. Scroll ka pa ng scroll, hindi mo mauubos yan. Sobrang imposible kasi million-million ang templates and files na pwede mong i-download dito. So, sampulan nga natin guys. Halimbawa, ito yung pinakauna, itong Christmas design na to. Nakikita nyo dito guys, commercial and full POD usage allowed. So, ibig sabihin yan guys, pwede mong gamitin yan sa negosyo mo. Okay, so try nga natin tong i-download. So, i-open ko lang dito, tapos extract ko lang siya dito. O, diba? Christmas design. Ang laki niyan. To, pakita ko sa inyo yung file size niya. Right click ko lang siya. Then, properties ko lang siya. Tapos sa details natin guys, so tingnan nyo naman gaano kalaki yan, no? 2717 by 1067 pixel. Actually, maliit pa nga to eh. May mga madadownload ka dyan na 4000 pixel. So, ganun siya kalaki. So, ibig sabihin nun guys, kaya malaki yung pixel niya, ibig sabihin high quality to. So, pag pinrint mo to guys, high quality print rin ang makukuha mo. So, again guys, yung mga na mahirapan sa kanilang printing business, no? So, gawin mong tandem, yung Creative Fabrica at syempre yung Canva. So, yung Canva, libre lang naman yan. Itong Creative Fabrica, again guys, free trial lang to. Pero once na nagustuhan mo nga, ay 200 pesos lang to per month. Pero hindi na nga guys, sasakit yung ulo mo sa paggawa ng design, no? Kasi provided na nila guys, lahat ng design na kailangan mo. Okay, so again guys, check nyo yung link sa description section ng video na to para guys ma-avail mo yung free trial. So ito guys, meron na akong layout dito na ginawa sa Canva. And nasukat ko na rin guys yung mga materialis ko, yung mga sublimation mugs ko, yung mga tumbler, yung sports jug, yung clear glass. Yan, so nasukat ko na siya. So ito yung mga naging sukat niya. So yung egg mug, ang sukat niya is 9 by 3.8 inches. Yung sports jug ko guys is 8 by 4.5 inches. Yung Coke mug o yung parang sa soft drinks na in can, 8 by 3.8 inches. Yung stainless, 8 by 3.8 inches. Yung aluminum, 8 by 3.8 inches. Tapos yung enamel mug, 9 by 3.8 inches. No? So usually ang sukat niyan is 9 by 3.8 inches. Yung mga clear glass guys ay 9 by 4.5 inches. Yan, so ito rin 9 by 4.5 inches. So kapag nagpiprint kayo guys ng sublimation printing, tamang-tama yung sukat kapag gumagamit ako ng MS Word. So mas maganda kahit nasa Canva na kayo nag-layout, ay ilagay nyo pa rin siya guys sa MS Word. Kasi minsan kapag sa Photoshop ka nag-print, minsan hindi sakto yung sukat eh. Kapag sa Canva ka naman magpiprint ng direkta, kailangan naka-premium ka. No? So mas maganda, i-download mo na lang from Canva, tapos ilagay mo siya sa Microsoft Word. So kapag sa Canva kayo guys nag-layout, so isi-save nyo yan as A4, di ba? So kapag ilalagay nyo sa Microsoft Word, so i-click natin tong insert, click natin tong pictures, tapos syempre this drive. Tapos halimbawa ito yung ililipat natin dito sa Microsoft Word, no? So ganyan siya. So hindi pa yan guys sukat. Kala nyo guys ito na 9 by 3.8 inches. So hindi pa yan guys, no? Kasi ito yung buong A4 na yan. So papansin nyo putol siya. So gagawin nyo siya guys, i-click nyo lang siya tapos picture format. So dito guys ang gagawin nyo, yung width nya guys gawin nyo 11.69. Kasi ito talaga yung width ng A4 size, no? Tapos enter nyo lang siya. Yan, pag lumaki na siya, right click nyo to, wrap text in front of text. Yan, tapos isagad nyo na siya dito. Yan, so dapat itong mga marka na to o itong mga border na to is dulo-dulo yan. So ito guys, sakto na to. A4 size na yan. And itong picture na to guys is 9 by 3.8 inches na yan. So syempre ang next na gagawin natin dito, click lang natin tong file, then kiklik lang natin tong print. Tapos syempre pipiliin ko lang yung printer ko which is sublimation na printer. Tapos click ko lang tong printer properties. Document size ko lang, gawin ko siyang A4. Yung paper type ko guys, gagawin ko siyang matte. Yung quality ko, gagawin ko siyang high. Tapos punta lang tayo ng more options. Gagawin natin guys ay aalisin ko yung high speed na printing. So aalisin ko lang guys itong high speed printing. Kasi isa yan guys sa mga dahilan no, kung bakit medyo greenish yung print natin. Tapos syempre, i-check natin to itong mirror image kasi nga sublimation yung gagawin natin. So kapag ka sublimation guys yung gagawin nyo, huwag nyong kakalimutan to, itong mirror image. So para dapat ambulansya yan na baliktad yung kanyang print. So next natin gagawin, syempre kiklik ko lang tong okay, then kiklik ko na tong print. So guys, syempre bago tayo mag-print ng maramihan o bago natin i-print lahat yan, ay ito, nagte-test print muna tayo kasi dati sinasabi ko sa inyo na dapat mas mataas yung brightness, hindi pwede na
ang brightness nyo is pareho lang, no? Kasi ang mangyari dyan ay masyado siyang madilim. So ito guys yung mga tinesting natin, no? So meron tayo ditong 0% na brightness. Ito naman is 10% na brightness. Ito 15%, 20%, and 30% na brightness. So iba-ibang brightness guys, iba-iba yung resulta. Ang dapat gagawin lang kasi dapat namin yan 0, 10, 20, 30 yung brightness. Kaso dito sa dalawang to, itong 10 saka 20%, medyo hindi kami kontento sa kanyang output, no? Lalo na to, itong color na to. Kasi dito masyado siyang dark, dito sa 10%. Sa 20% naman, masyado siyang light. So, ginawa namin, gumawa kami ng 15%, which is ito na yung pinakasakto. Mamaya papakita ko sa inyo, i-compare natin siya sa monitor. Okay, so ganyan yung naging itsura niya pag mga text. Ikot naman natin siya. Dito naman tayo sa kabila, yung may mga muka. So, dito naman guys sa mga muka, pag 0%, ayun sinasabi ko sa inyo, masyado siyang madilim. Pag 10%, okay naman siya, kaso hindi naman siya okay pagdating dito. Dito sa 20% naman, okay siya dito sa text. Pero dito naman sa mukha ng Funko ay masyado siyang madilaw o masyado siyang maliwanag. Kaya ang ginawa namin dyan is 15% ulit, no? So sa pagitan ng 10 at 20%, so ito yung 15%. Ito yung napili namin na tingin namin na kamukhang kamukha nung nasa screen. Yan, so okay siya guys pagdating dito. Okay rin siya pagdating dito. So conclusion namin guys, yung pinakamaganda ayon sa mata ko, ayon sa nakita ko, kasi iba-iba tayo ng paningin, ay dito ako sa 15%, no? So kayo bahala, pwede nyo timplahin yan. Pwedeng kung gusto nyo medyo dark, kamukha nitong 0% lang, yung hindi mo in-adjust yung brightness, pwedeng 10, pwedeng 20, pero kapag ka 30, ganito, yan, so kung gusto mong maliwanag, yan, 30%. Ganito yung magiging itsura niya. Pero sa amin nga guys, ang nilagay namin na brightness is 15%. So guys, ito yung layout natin. Itong nasa screen na to. Tapos makikita nyo dito na yung brightness ko is 0% lang. No? So ibig sabihin hindi to adjusted. So dapat ang maging kamukha nito is yung nasa baso. No? So mag-base na lang tayo guys sa nakikita ko mismo sa personal. So ito yung 0% natin. Pag kinumpara ko siya dito, masyado siyang madilim o maitim yung karakter. Dito is dark blue. Ang layo niya dito, sobrang malayo talaga siya. So dito naman tayo guys sa 10%. Yan, so ito halos hawig na talaga tong dalawang to. Pati yung texture guys nung balat nila, halos hawig na talaga sila. Tapos dito naman, malayo pa rin siya. Hindi siya magkamukha. Kasi ito parang bubble gum na blue Ito hindi Malayo silang dalawa. Okay, yan yung sa 10%. Ito sa 10%, so okay siya dito. Pero pagdating dito sa text, malayo siya. Then dito naman tayo sa 20%. 20%. So ito, malayo tong dalawang to. Kasi ito, masyado siyang madilaw. Pero pagdating naman dito, ito yung halos kamukha niya. Yan, kaso masyado pa rin tong light kesa dito. Then dito naman tayo guys sa 30%. Ito masyado na siyang wash out. Pati ito wash out na rin siya. Ang layo na ng itsura nilang dalawa. Okay? So sa 10 and 20%, so sa 15% talaga guys, ito yung kamukhang-kamukha niya talaga to. Itong dalawang to magkamukha sila. Tapos dito naman, yan, halos magkamukha rin silang dalawa. So in short guys, ang pinakamaganda para sa mata ko para sa mata ko to guys ay 15%. So okay siya guys sa texture ng balat ng tao, kahit na Funko yan. And okay rin siya guys pagdating sa text. So mag-experiment kayo guys, no? Ang pagpilian nyo na lang is 10 to 15% na lang. Kung 20% masyado na siyang wash out. Pati yung 30% lalo masyado na siyang wash out. 10, 11, 12, 13, 14, 15 yan. So pwede nyong i-adjust yan. Yung 1% na yun guys, malaking adjustment na yun. Nakala nyo parang baliwala lang yung 1, diba? Pero malaking adjustment na talaga yun. So para sa amin guys, ang napili namin ay itong 15%. Okay na rin guys yung printout natin. Yung machine natin, okay na rin. Mga materials natin, okay na rin siya guys. Ang gagawin natin ngayon guys, is sublimate na natin lahat ng mga materials natin. So guys, natapos na yung ating paglalagay ng mga sublimation paper dun sa ating mga mugs and sa iba pa nating materials, no? So tip lang guys, kapag mag-isa ka lang, di ba, kasi minsan di naman natin maiwasan na mag-isa lang tayo sa printing business, ay ang gawin nyo, i-layout nyo muna lahat, i-print nyo muna lahat, i-cut nyo muna lahat, tapos ilagay nyo muna lahat dito sa mga mugs nga bago nyo guys i-on yung inyong heat press. So ngayong naibalot na natin siya lahat, ang gagamitin natin dito na heating pad guys para sa mug press ay yung 11 ounce o yung mas malaki. Pero dito guys sa mas maliit, mamay kakabit rin natin to kasi meron ditong mga mapapayat. Kamukha nito itong sports jug, no? So hindi siya kasya doon sa 11 ounce. So kasya to guys dito sa 10 ounce. So gawin natin guys, setup ko na to itong 6-in-1 na heat press. Syempre ang nilagay ko nga dito ay yung para sa baso na 11 ounce. So dito naman tayo guys sa machine natin. Syempre on mo lang siya. Tapos press mo lang tong settings.
Sa SP guys, ilagay mo siya sa 200. Tapos, pindutin mo ulit yung settings. Sa ST naman niya guys is yan 150. Okay, no? So nagbi-blink-blink sa camera eh. Tapos press mo ulit yung set, tapos hintay mo lang itong umangat ng umangat hanggang umabot siya ng 200 para guys ma-press na natin yung mga materials natin. Umabot na tayo ng 200 degrees yung kanyang temperature. So pasensya na sa boses ko, medyo ngongo. Pero nakamas ako. Okay. Kasi ang amoy nito ay mabantot talaga. Para guys nakaamoy ng sunog na kuryente. Di ba pag nakaamoy tayo ng electric fan na parang sunog na, so ang ginagawa natin ay pinapatay natin siya. So wag nyo guys papatayin to. Ganun talaga yung amoy niya. Wala tayong magagawa doon. Ganun talaga siya. Sumunod guys sa mga heat press, may mga provided na mga gloves. So kung first time mo guys, huwag mo kakalimutan gumamit nito kasi pwedeng malapnos yung kamay mo pag hinawakan mo yan. Lalo na yung mga enamel na mugs o yung para mga metal. Mawawala fingerprint mo doon. And isa pang tip, hanggat maaari, huwag mo nga hawakan guys ito nang hindi mo pa nalalagay yung sublimation paper kasi baka bumakat yung fingerprint mo. So unahin na natin itong mugs. So i-shoot ko lang siya dito. Tapos make sure guys na nasa gitna yung hawakan. Tapos saka natin siya ibaba. So mapapansin nyo guys sa timer natin ay itong temperature natin bumababa. Normal yan, no? Kasi meron tayong kinalang dun sa loob. Kaya bumababa guys yung temperature natin. Tapos ito naman sa baba yung timer natin. Once na nag-zero yan, magbibip to. Okay, so hintayin lang natin siya guys mag-zero para mag-beep na siya. Pagkatapos nun guys, isalang na natin yung iba pa. Yan, so maririnig nyo yan kapag ka nag-zero na yung timer. So syempre ang gagawin natin, iangat natin to. And again guys, mag-gloves kayo. Huwag nyo itong hawakan. Ay, nakita nyo umuusok. Sana nakikita sa camera, yan, may usok. Kasi sobrang init talaga nito. Ganito guys yung palatandaan na maganda yung pagkakapress natin na parang bumabakat na yung ating image dun sa papel. So itabi muna natin siya, mamaya na natin siya tingnan kung ano yung magiging itsura niya. So yung iba pare-pareho lang na baso no? So next na tayo dito guys, ito tayo sa Magic Mug. Yan, so ang Magic Mug again guys, color black siya. Tapos mamaya guys, papakita ko sa inyo kung bakit ito tinawag na Magic Mug. 120 to 150 degrees pero mas trip namin talaga ay 150 degrees, so may dagdag siya na 30 seconds para guys mas lutong-luto yung ating sublimation. So hintayin natin ulit to mag-zero, tapos palitan ulit natin ng bagong materials. So next na natin to guys, itong mga beer mugs. Yan, so ito mahaba talaga to. Ipit naman siya pero parang wala kang mafe-feel na any resistance pero ipit yan. Ang hindi lang talaga sakto sa 11 ounce ito. So kailangan dito yung mas maliit na heat pad. Pati ito guys, ito. Yan. So mamaya guys ay ipipress natin to gamit yung mas maliit na heating pad. So yan guys, tumunog na rin to. So iangat ko lang siya. So next naman natin guys ay ito namang car mug. So mahaba siya pero ito pwede mo pa tong lagyan. Itong nasa ilalim pero itong parang paslide na to, paslant na to, imposibleng malagyan yan no? So ang malalagyan mo lang itong ibabaw and itong ilalim pwede rin. So ilagay ko rin siya dito, then i-press ko rin siya. So guys, ito natapos na rin natin to, itong car mug no. So again, huwag niyo siyang hawakan, sobrang init nito as in. So next natin ay itong egg mug no, kasi courting egg siya. So ilagay rin natin siya dito. Ayusin lang natin no, kasi wala siyang hawakan. Then i-press natin siya. Okay, so natapos na rin natin guys yung egg mug natin. So paulit-ulit ako sa inyo na huwag nyo itong hawakan, sobrang init nito, mag-gloves kayo. Kahit nga naka-gloves ako, tumatagos pa rin yung init sa kamay ko Ganun siya kainit. So next naman natin, ito naman, itong maliit na clear glass. Yan, so ilagay ko rin siya dito, si-press ko rin siya. So ayan guys, natapos na rin natin to, itong pandak na clear mug natin. So syempre, tabi rin natin siya. And again, huwag nyo nga hawakan yan kasi pag hinawakan nyo yan, malatap daw yung kamay nyo. And ito yung pinaka huli na klase ng baso natin, itong enamel. Okay, so para siyang arinola. So syempre, ilagay rin natin dito. Tapos yung kanyang pinaka lid ay nasa labas dapat siya no, kasi hindi siya kakasya sa loob. Yan, so i-press ko lang siya ulit. So guys, natapos na tayo dito dun sa mga 11 ounce. So ang gagawin naman natin ngayon ay dun naman tayo sa 10 ounce. So ito nga yung ilalagay natin dun. Itong sports jug and syempre itong parang mga coke in can. So patayin muna natin to, itong machine natin. Syempre aalisin ko muna to, itong wire. So palamigin nyo muna siya guys bago nyo to gawin. Kasi sobrang init talaga nito. Mamaya may mapaso sa inyo. So para mas mabilis siya guys alisin, i-press down nyo siya. So pag pin-press down nyo siya guys, mas mabilis siyang maalis. Ipalit lang natin to. So again, press down lang natin. Yung wire nasa taas dapat, hindi siya sa ilalim. Tapos saka natin siya ilagay dito.
So pwede guys pag ganito, pwede rin pag ganyan, no? So walang issue dyan. Kasi baliktara naman yan. Yan, so pag nakabit na natin siya guys, siyempre ang next natin na gagawin, itong wire na to. So again, ilagay lang natin siya doon. So pag nalock na natin siya guys, syempre on ulit natin. And again, same procedure, 200 degrees Celsius tapos 150 yung timer natin. So patasin ulit natin guys yung kanyang temperature bago natin guys salangan ng mga materials dito. Umabot na siya ng 200 degrees Celsius, no? So ilagay na natin to, unahin na natin to. Itong sports jug natin. So hindi naman mako-cover lahat yan guys, no? So make sure na nasa gitna to, doon sa siwang. Okay, kasi hindi yan masasublimate eh. So guys, natapos na yung pagpe-press ko nito. Kaso parang may gusto kong gawin dito, no? Gusto ko siyang gawin na full press. So ibig sabihin nun, paikot yung ating design. Hindi kasi natin kayang gawin yun sa ganito kasi nga meron siyang hawakan dito, no? Hindi kamukha nito na wala siyang hawakan, so pwede natin itong i-full press. Ang problema lang kapag pinipress natin siya, yan na nakita nyo na meron siyang siwang dito. Okay, kaya hindi natin siya ma-full press ng buo. So ang gagawin natin dito, pagka-press ko nito, ang gagawin ko dito is iikutin ko lang siya. Tapos ipipress ko ulit siya. So gagawin ko rin yan guys dun sa iba pa nating materials na mga walang hawakan katulad nito. So mas maganda yung kalalabasan niya, yun nga lang, doble yung magiging trabaho mo kasi ipipress mo to, ikutin mo, ipipress mo ulit. Okay, so try natin. So ito guys, sa double press na natin siya. So mamaya check natin kung ano yung magiging itsura. So ituloy ko lang yung ginagawa ko dito. Okay, so ipress ko ulit siya. Then pagkatapos siya ma-press, ikutin ko siya para i-press ko ulit siya para maging full press siya guys, no? So check natin mamaya, no? Nakaka-excite to. Itong ginagawa natin na sublimation na printing ng mga baso. A few moments later. So bago ko siya ipakita, nakita nyo yung ginagamit natin na tape. Ang tawag yan guys is thermal tape. So napansin nyo guys na hindi siya naluluto. So kapag ka-ordinaryong scotch tape kasi yan guys ay naluto na yan. Pero ito hindi siya tinatabla ng init. Okay, so i-open na natin siya. Wow, ganda oh. Malalaman nyo guys kung maganda yung sublimation nyo pag halos wala nang natira dito sa ating papel. Nagsama-sama natin yung mga favorite character ng anak ko. Super beautiful. Then next naman natin, ano kaya maganda dito na para tayo namimili ng regalo. So ito naman yung Charmander and syempre yung Pikachu. So again guys, ang brightness natin dito is 10 to 15 lang. Pero kayo pa rin, yung iba kasi mas maganda sa kanila yung 20, mas maganda yung 30. Pero sa amin kasi, ito yung nakita namin na perfect na settings talaga. Yan, makita nyo yung papel natin, naubos yung kulay niya. Ang natira na lang yung guhit na lang na itim. Yan, so yan yung sample ng perfect na sublimation. And again, kapag ka sublimation, permanente na yan dito. Yan, hindi nyo na makukutkot yan kahit kukuhin nyo. Siyempre, huwag nyo lang pipilitin. Diba, sinaksak nyo to ng kutsilyo, mawawala talaga yan. Then, syempre, ito nga ay part ng couple's mug. So, ito yung kakouple niya, si Pikachu. Yan, so alisin rin natin siya. Ang ganda oh! Kita nyo naman yan, pagkalabas pa lang. Saktong-sakto guys yung kulay nito kasi yellow si Pikachu, tapos yung background namin ay ginawa naming orange. So, ito naman, orange si Charmander, then yung background niya naman is yellow. Kasi nga, couples talaga yan. Okay, so alisin natin yung kay Pikachu. Yan yung mga binibili nyo sa mall ng mahal. Pero kayang-kaya natin gawin yan ngayon. Basta kompleto ka lang guys ng printer, machine, ink, papel, ay magagawa mo na yung mga yan. So next naman natin. So puro muna tayo baso ah. So ito naman tayo. Ito, yung may human. O yung may human face. Siyempre may kalendaryo rin to, no? So ito pinagdikit-dikit namin to sa Canva. Yan, no? Happy Teacher's Day, Ma'am Jenny Lynn. So ito para sa Teacher's Day to. Tapos meron siyang calendar ng 2026. Tapos ito naman Sir Joms. So ito guys ay newspaper na design to. So meron rin kami nito guys sa Canva. Yan, so again free lang yun. Basta nag-avail ka sa amin ng packages. Pero kung hindi ka naman nag-avail sa amin ng packages, no, pwede mong bilhin yung mga templates namin sa Canva for only 199 pesos. So lifetime update na yun. Pag may bago kami, wala na kayong babayaran doon. So habang buhay namin kayong suportado, basta guys, sa amin ka nag-avail ng packages. So ito yung pinag-eksperimentohan natin eh, 'di ba kanina? Ang perfect guys ng texture nito. Saktong-sakto to guys, kung ano nakikita ko sa screen, ganito rin siya. Sa yung kabila guys yan. So itong kulay na to, itong boy na yan, ganyan na ganyan guys yung nasa monitor ko, no. So again, 15% yung ginawa namin ng brightness dito kasi kapag hindi mo siya nilagyan ng brightness,
madilim talaga siya. So next natin guys, ito naman yung Nintendo Switch na ginawa natin. Yan, kasi ito gagamitin ko dun sa vlog ko pang isa. So kung mahilig ka sa mga gadgets, so meron pa akong isang ginawang vlog. Ang pangalan niya ay Gadget Syndrome. Paki-visit na rin yung aking YouTube channel na yon and mag-subscribe na rin kayo, no. So kung mahilig kayo guys sa mga gadget nga, no. So ito very nice to. Ganda ng kulay, oh. Ganyan na ganyan yung logo ko eh, ng Gadget Syndrome. Tapos nilagyan ko lang siya ng screenshot ng homepage ng aking YouTube channel. Ginawa ko siyang background. Tapos syempre Nintendo Switch. Dami nating pwedeng design na gawin. So sky is the limit. Basta mayaman lang yung imahinasyon mo. So next naman natin, etong mga clear glass. So tingnan natin kung ano itsura. Kung nasa sublimate ba ang clear glass. Okay, so ready na ba kayo? Alauna, alas 2, alas 3. Yun, oh, ganda, oh. Ganda ng pagkakagawa dito. Sa personal to guys, mas maganda, no? So alisin ko nga yung mga nakaano sa background. Yan, very beautiful. Yan yung mga nakadungaw na pusa, oh. Diba? Pwede pala siya sa ganito. Very nice. So lagay natin dito. Then yung next natin ay eto, yung beer mug natin. Yan, so ganito guys yung itsura niya. Ganda rin, oh. Nakakaubo na guys yung amoy. Yan, so again, magmask kayo kasi pag di kayo nagmask, baka higain kayo. So ito naman guys ay pwede itong regalo sa Pasko kasi ito ay Christmas na beer mug. Actually hindi naman siya for beer lang, eh, no? Yun lang yung tawag sa kanya. Ganda, oh. O diba, transparent. Subukan niya natin lagyan ng alcohol. Oh, walang mangyari dyan guys, alcohol na yan, ha. So kahit nahugasan mo pa to ng sabon, hindi yan mabubura na. Ito, yung maliit na arinola. O yung enamel na mug natin. So check natin yung itsura niya. Uy, ganda, oh. Grabe, oh. Oh, may papiling effect. Ay, pogi ko dito. Tingnan niyo naman yung itsura ko dyan. Ganyan na ganyan yung complexion ko nung panahon na yan. Pinedit lang yan sa Canva. Lone, always and forever, Mel. Ito yung ano namin, nag-prenup kami sa Eco Park. Yan yung picture namin nun. Grabe, ganda nito. Ayun, oh, sarap i-display. O, diba? Hindi lang tayo guys napapako sa ganitong klase ng mugs. Yung ordinary na mugs, no? So pwede rin ganito. Yan yung mga iba ko pang pinakita dito. So check pa natin yung iba. Testingin natin itong car mug. So again, pwede mo pa siyang lagyan dito. Kaso hindi na natin siya nalagyan. So dito na lang sa taas. Papa, Happy Father's Day. Ganda, no? Kahit ito lang, oh. Hindi na kailangan lagyan dito. Yung ganda na ng design niya, oh. And syempre, ikabit nyo ulit yung takip. Halimbawa guys, magpapasko tapos personal mo lang tong ireregalo. Ang laki ng matitipid mo dito at siguradong ma-appreciate to nung reregaluhan mo. Kasi nandyan ba naman yung mukha nila, eh. Ganda nito. Lagay ko nga to dun sa kotse ko. So next natin guys, itong egg na cup o na mugs. Ayun, so ito naman ay para kay mama naman, 'di ba? Yung isa para kay papa, ito naman sa Mother's Day. Ganda ng gawa, oh. Syempre, balik natin yung takip kasi inaalis natin tong takip kapag pinipress natin, no? Kasi baka malusaw. Sobrang init. Yung mga bagong idea, guys. Again, para hindi kayo napapako sa mga ganito, marami pang pwede pang gawin. Para marami pa tayong pwede pang i-offer. Then, next naman natin, syempre, yung mga dinoble press natin. So, yung paikot na sublimation, no? So, tingnan natin kasi sabi ko nga sa inyo, pinrest natin na ganyan, tapos inikot natin, pinrest natin ulit, no? So, doble trabaho to. Pero tingnan natin guys yung naging result niya. Kung maganda ba siya. Okay. So, ito, nakita nyo, meron siya sa ilalim, tapos meron rin siya sa ibabaw. Oh, pinagpatong na lang, eh, no? Oh, hanapin nyo nga kung nasan yung dugtungan yan. O, di ba? Hindi halata yung dugtungan. Oh, kasi paikot talaga yan. Yun nga lang, again, matrabaho to kasi double press to. So, syempre, meron rin yung takip. So, takpan rin natin to. So, ito, couples mag rin dapat to, eh. Yan, so, ito siya. So, yung babae, mahilig sa juice. Yung lalaki naman, mahilig sa coffee. Yan, couples mag pa rin yan. So, open rin natin guys yung iba pa nating sports jug. Yan, nakita nyo, pinagtagpi-tagpi na lang to. Kasi pang demo lang naman namin to. So, pag nagpunta kayo ng shop, makikita nyo to. So ito rin yung mga cartoon character na kamukha nga nito. So nilagay rin namin siya dito. Tapos syempre sa ilalim may sobra kasing papel. Kaya nagprint na rin kami doon para walang sayang. Yan, oh. The printing shop. Tapos ito guys, yung mga cartoon character. Yan, oh. Paikot yan, oh. O, diba kinapos lang siya ng konting-konti lang. Ito naman para sa New Year. Diba kasi hindi naman lahat may Pasko pero sigurado lahat may New Year. Yan, so ito siya. Happy New Year 2026. Oh, paikot yan guys, oh. Ganda naman yan. Grabing mga gawa yan, oh. Dami pa mga idea, no. So, kailangan mo lang manood dito sa The Printing Shop
para lalong dumami yung mga ideas mo. So ito nga pala mga design na yan, no? Baka sabihin nyo sobrang galing naman ni Sir Marlon, ang galing naman niya gumawa ng font. Hindi guys, dinownload ko lang yan sa Creative Fabrica. So nung dinownload yan sa Creative Fabrica, ganyan na itsura niyan. And syempre pwede kayang gamitin sa business ko nang hindi nga ako guys nag-aalala ng copyright. So again, mag-member kayo sa Creative Fabrica para hindi na kayo mahirapan sa mag-design. Kasi marami na talagang design doon. Yan o, gamitin natin guys yung mga tools na yan. 200 pesos monthly lang. Ang dami mo ng design na mada-download. So meron pa yung free trial. So again, kung para ma-avail nyo yung free trial, check nyo lang guys yung description section ng video na to. Minsan dyan sa comment section naglalagay rin ako ng link ng free trial ng Creative Fabrica. Huwag kayo manghinayang dun guys sa 200 pesos kasi malaki ang balik nun sa inyo. Kasi tingnan nyo naman yun, oh, Happy New Year 2026. Oh. Ilang oras mo gagawin yan? Yan, ida-download mo na lang yan dun. So ito rin guys, meron pa kami na press dito. Ito Happy Mother's Day rin. Yan, kaso ito ay maigse. 8 inches lang to. Yung mga ganito kasi is 9 inches to. Yan, kaya parang paikot talaga siya. So isa pang idea, 'di ba, 8 inches. So meron pa siyang bakante dito. So pwede kayo mag-cut naman through commune nyo. Tapos, eto mag-cut kayo ng pangalan. Ayan, cut out yan, oh. Makikita nyo ito, naalis to. O yan. So vinyl yan guys, pwede nyo siyang ilagay dyan. So ito rin, isa pang sample ng Papa Happy Father's Day na sports jug. So next natin guys ay ito. So paikot rin to, full wrap rin to. Itong parang coke-in can. Yan, so ang ganda ng pagkakasublimate natin. Again, malalaman nyo kasi nga halos naubos yung tinta dito. So ito guys yung itsura niya. Oh, Happy Teacher's Day, Sir Marlon. Ganda, no? Pangarap ko talaga maging teacher na natupad naman, hindi man academic, pero at least dito sa YouTube nakakapagturo ko ng printing business. Teach them, love them, watch them grow. Grabe, oh, nakakayak naman yung message na yun. So, ang ginawa namin dito, nilagyan namin dito ng space. Mapapansin nyo na parang may yellow dito tapos meron ulit dito, no? Kasi nilagyan namin ng space yan. Siyempre, lalagay yan yung pangalan ng teacher. Diba? Sobrang personalized yan, eh. Again, hindi na nabubura yan. So, ito yung takip niya. Oh, Coke in can. So, next natin, yung isa pa nating Coke in can naman. So, ito naman para sa anak ko to. Kaso, nilagay yung pangalan ko dito. Ito, ang ganda nito. Ang cool lang ng itsura niya. Para siyang graffiti. O, black and white lang siya. Bug Snacks. So, ito yung paboritong game ng anak ko. Tapos ito guys, yan o. Lagay niyo yung pangalan ng estudyante dito. Yan o. Grade 1, section, Grampus. Okay? So, ito pwede itong inuman ng mga estudyante. Kasi guys, itong baso na to, mayroon siyang straw sa loob. Yan. So, ilalagay mo lang to. Tapos, suksok mo lang siya dito. Yan. So, pwede mo na siyang ilagay dito. Yan. So, pag iinom yung estudyante, angat niya lang to, yan, pwede niyang sipsipin yan. So, itabi muna natin tong mga to kasi nandito na tayo sa ating finale. Itong tinatawag natin na magic mug. So, sa mga hindi pa guys nakakalam kung ano ba yung magic mug, so ito papakita ko sa inyo. Sir, bakit ganyan color black? Kala ko ba hindi pwede yung sublimation sa color black? Tama naman yun, hindi talaga siya pwede. So, tinawag na magic mug yan, na kapag sinalina natin siya na mainit na tubig, yung black na baso, nagiging color white siya. So, nakikita na guys yung kanyang design. So kung meron kang girlfriend guys, isa to sa pinakamagandang proposal. Kung mahilig siya magkape, ilagay mo yan, will you marry me? Tapos lagay mo yung singsing sa loob, wag niya lang sanang mainom. Tapos kapag sinalinan mo ng mainit na tubig yon, ayan, makikita niya na, will you marry me? Magic! Very nice. So kapag naubos na yung laman nito, and lumamig na yung baso guys, mangingitim na ulit siya. No? So yun ang dahilan guys kung bakit siya tinawag na magic mug. So again guys, kung meron ka ng printing business ngayon at gusto mo rin guys mag-start ng yung sublimation printing business, so meron kaming package na ino-offer dito sa aming shop. So kung gusto mo guys mag-avail nito, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para bigyan ka guys ng discount. And syempre, hindi ka na mahihirapan o matatakot na mag-start. Kasi once na mag-start ka, part na to ng mga free na mga templates sa pag-avail mo sa amin ng package. Syempre guys, maliban sa mga templates ito, i-guide ka namin. At syempre kung may mga tanong ka o concern, unlimited tanungan tayo guys. Bago ko nagbenta, nagturo muna ako since pandemic. At sigurado na ako guys no, na marami pa rin nanonood sa The Printing Shack na ngayon ay maganda na guys yung income nila sa kanilang printing business. At katulad ng lagi kong sinasabi, kung susuportahan nyo ako, susuportahan ko rin kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga unique na idea na kamukha nga nito. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you in my next video and bye bye. The Printing Shack, ayos na sulit pa.